Ito ngayon mga kababayan ang mga latest na balita. Galing po sa One News at saka Philstar. Sabi diyan, Duterte takes over Kibuloy assets. Yan Philippines na, 2 hours ago pa lang. Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Israelito Torion said, former President Rodrigo Duterte is now the administrator of all the assets of Pastor Kibuloy. Yan po ang balita ngayon. September 11, 2024. Kaya tama yung post ko mga kababayan kahapon. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sabi ko mga kababayan, sa pagkahuli po ni Kibuloy, non-bailable po mabigat po ang kanyang asunto. At yung asunto niya dito sa Pilipinas at saka sa Amerika, other than yung qualified human trafficking, sexual abuse, parehas na mabigat. Ano ikako kaya ang nararamdaman ng administrator ni Kibuloy? Yung dating Pangulong Digong, malungkot o matutuwa? Ano tingin ninyo? Ito yung post ko mga kababayan kahapon 22 hours ago. Sabi ko, bagay naman pala sa kanya ang orange na damit. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ng kanyang administrator na si Diggs? Malulungkot o matutuwa sa laki ng yaman na maiiwan? Ano tingin ninyo mga kababayan? Kaya siguro niya Mr. Maravillas, napakalakas ng loob ni Inday na awayin yung Congress. Di ba? Wala siyang paki. Full blast na yung away, all out war. Kaya lang mga kababayan, sabi nga natin, the writings on the wall, mga kababayan, are becoming clearer and clearer kay Inday dahil sa tigas ng kanyang ulo, sa kanyang pagiging bratinela. Spoiled brat, mga kababayan, ayaw magpaliwanag sa Congress. Walang pagrespeto sa Congress. Ininsulto niya talaga. At pinili niya mga kababayan yung magpa-interview sa media para walang tanong-tanong sa media. Pwede siyang magdikta kung ano lang yung sasabihin niya. Walang cross-examination. Kaysa po magpaliwanag ng kung paano niya ginamit yung pondo ng bayan sa Kongreso. Sabi ko nga po, ill-advised po si Inday. Kaya lang, alangan man tayo yung mag-advise sa kanya. Sabi ko nga, sabi ni yung emperador ng France, do not disturb si Napoleon Bonaparte. Do not disturb your enemies or your enemy when he is committing mistakes. Diba? Nagiging malinaw na po. The writings on the wall are becoming clearer and clearer. Ano niya Mr. Maravillas? Mene tekel o parsin. Ito yung writings po on the wall Sabi ko diyan, the writings on the wall, mene tekel o parsin. Ayan dapat ma-impeach na itong si Sara. Hindi na siya karapat-dapat na maglingkod sa ating pamahalaan. Impeach Sara. Impeach Bratinela. Mene tekel o parsin. Your days are numbered. Tinimbang ka, ngunit kulang. Pero balikan ko muna mga kababayan yung latest na balita tungkol sa kayamanan, mga assets ni Pacquiao. Tinake over na yung assets po.
Ni Digong? Sabi ko sa inyo, wise din itong si Digong. Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Israelito Torion said former President Rodrigo Duterte is now... Yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. The administrator of all assets of Pastor Apollo Kibuloy. Matagal na siya na in-appoint. Last year pa yata yon, kung di ako nagkakamali. Administrator. Ngayon, totally, tinake over na niya yung assets. Di wow. Siya na yung bagong pastor ngayon. Mauulan ng mga morali. Prayer rally na punong-puno ng pagmumura. Pag tinake over po, at his disposal na. Yung yaman po, billion-billion yata itong assets niya. No? At his disposal na. Mga kababayan, yung yaman ni ni Pacquiao, baga nga niya Mr. Maravillas, ang administrator niyan, si Pacquiao, baliktad, ang talagang may-ari, si Diggs. Ayoko. I want to disabuse my my mind sa ganyang pag-iisip po na baka ang totoong may-ari ng asset ay si yung mga Duterte. Dito tayo, stick tayo sa kwento. Ayoko mag-isip na kung ano-ano. Basta ito po yung balita. Davao City, former President Duterte has taken over as administrator of all assets, si supporter Pastor Kibuloy, even as the Kingdom of Jesus Christ has to tighten its belt as the Court of Appeals has extended the freeze order on the bank accounts, real estate, and other assets registered under Kibuloy's name and the Kingdom of Jesus Christ. Yes, the former president is now the administrator of those assets, but the Kingdom of Jesus Christ has to do some
belt-tightening measures because of the freeze order, sabi po ni Atty. Torion. According to the Anti-Money Laundering Council, the freeze order has been extended to February 6, 2025 based on the October 20 ruling of the Appellate Court. On August 7, the Court of Appeals initially imposed a 20-day freeze order after finding merit in the sexual exploitation, human trafficking, and financial smuggling cases filed against Quiboloy and 4 others. The extension of the freeze order would mean there will be no funding for the operations of the Kingdom of Jesus Christ, its church, its Jose Maria College and Law School, the continued construction of the 75,000-seater Kingdom, and other commercial establishment run by the congregation. The freeze order covered Quiboloy's 10 bank accounts with Banco de Oro and Metropolitan Bank and Trust Company, as well as 7 real estate properties in Davao del Norte, Davao City, Davao Oriental, Mati, and Rojas City. Matindi po yung kayamanan na tinake over ni Diggs. Kaya ang tanong, ano kaya yung nararamdaman ngayon ni Diggs sa pagkakulong ng kanyang best friend na si Pacquiao? Malulungkot ba o matutuwa? Ano tingin ninyo po, mga kababayan? Ayan man lang. Bala na kayo kung ano din yung iisipin ninyo. Balik tayo dito sa ating main topic. Ito pong pinagagawa ni Inday. Inaway na ng todo yung Congress. And because of that, the writings on the wall are becoming clearer and clearer. Mene, tekel o parsin. Tinimbang ka, ngunit kulang. And your days are numbered. The days of your kingdom are numbered. Yan po ang ibig sabihin nun, na writings. Sabi ni Propeta Daniel. Imbes kasi na sagutin niya in the proper forum, mga kababayan, umiiwas si Inday. Ayaw niya kasing matanong. Mas gusto niya na magpa-interview. Kasi sabi ko nga, sa interview po ng media, madidikta niya kung ano lang yung dapat itanong. Yung mga ayaw niya na maungkat kung paano ginamit yung pera ng bayan, siyempre hindi niya sasabihin. Pero kung sa Congress po, hindi lulusot ang ganyang mga squid tactics. Iwas pusit. O ngayon, ito yung reaksyon ng ating mga congressmen sa patuloy na pag-iwas. Hindi nagatin po ng hearing kahapon. Sumulat na lang po si Inday. Ito yung statement ni Inday. Office of the Vice President's non-attendance. Statement of the Office of the Vice President's non-attendance at the budget hearing. Sabi po niya, the Office of the Vice President would like to inform the public that it will not be attending the Committee on Appropriations hearing on the proposed OBP budget for fiscal year 2025 scheduled for today, kahapon po. The reasons for such have been addressed in a recent interview of the Vice President released earlier this morning. Yan pong riniplay natin kahapon. Mas pinili niya na magpa-interview sa media kaysa magsalita sa Congress. Kasi sa media po, napili niya kung sino yung magtatanong sa kanya lang. walang cross-examination. Yung gusto lang niyang sabihin, yun ang sasabihin niya. Hindi man po maaari ang ganyan. Iwas pusit. Moreover, sabi niya, as stated in the letter addressed to the Speaker of the House of Representatives sent earlier today, the Office of the Vice President has submitted all necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriations, including a detailed presentation on the proposed budget for the fiscal year 2025. In view of the foregoing, the OBP differs entirely to the discretion and judgment of the committee regarding its budget proposal for 2025.
Yan ang palusot ni Inday. Sinabmit ko na niya lahat ng documentation para sa budget proposal namin for 2025. So ano pa niya? Bahala na kayo kung i-approve ninyo, hindi ninyo i-approve. Hindi yun ang punto po ng Kongreso. Before nilang i-approve yung 2025, may power po ang Congress na alamin mo na yung previous budget, yung 2023, 2022, paano mo ginastos. Para kampante yung isip ng mga congressmen na tinama at ginamit sa tama na pamamaraan. Walang winaldas. Di ba? The Congress has the power of the purse. Paano magtitiwala na bigyan siya ng tamang budget based doon sa kanyang proposal sa 2025 kung hindi niya maipaliwanag yung previous? Di ba? Yun ang punto ng mga congressmen. Bakit siya hindi magpapaliwanag? All other agencies of the government, tulad ng DepEd, nagpapaliwanag ngayon si Angara. Kaya lang lumitaw doon yung mga anomalies. Nangawakan ni Inday, mga kababayan, yung DepEd, yung DOT, yung Ombudsman, all other agencies of the government, including the Office of the President. Kaya lang yung Office of the President, mga kababayan, hindi mismo yung Presidente yung nag-attend, kundi yung Executive Secretary as the little President. Ang rason, mga kababayan, ng kanyang kalyado na si Marcoleta, tulad niya ng time-honored tradisyon natin dito, ng budget ng Presidente at Vice Presidente, hindi na nilalagay sa hindi na sinasailalim sa scrutiny. It is approved in just minutes. Tulad ng previous years. Yung previous years kasi pa wala pang nasisilip na mga irregularities. Ngayon po may nasilip sa panahon ni Inday. So alangan man na susundin yung time-honored tradisyon. Tama po? In fact, kahit sa Bible po, yung tradisyon dapat hindi yun binibigyan ng weight over doon sa mga dapat na gawin na tama. Ibig mong sabihin na Congressman Marcoleta, alam na ng mga congressmen na hindi tama yung paggamit ng budget ng Office of the Vice President because of the time-honored tradition na dapat hindi na isailalim sa deliberation, approve agad, yun ang gagawin ninyo. So that is a disservice to the Filipino people. Tama ba? Na mas binigyan mo ng halaga yung tradisyon kaysa sa tama. Isa Bible po, bawal ang ganon. Yan po malinaw, Mark 7, verse 7. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men as the washing of pots in cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, full well, ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Ibig sabihin, binigyan mo pa niya ng halaga yung tradisyon mo sa utos ng Diyos, kaysa sa utos ng Diyos. Hindi sa case, mga kababayan, sa Congress, mas binigyan ng weight ni Marcoleta yung time-honored tradition kaysa sa paggawa ng tama. Ano yung tama? Base sa batas, kailangan yung budget ng lahat ng departamento dumaan po sa proper scrutiny. For transparency and accountability. No one is above the law. Yan ang proseso. Tapos yun pong akusasyon ni Inday na dalawa lang daw kasi kaya siya nag-resign. Mamaya i-replay ko yung interview sa kanya. Dalawa lang daw kasi ang nagkokontrol ng budget dito sa Pilipinas. Dalawang tao, si Martin Romualdez at si Saldico. Mga mangmang lang po ang maniniwala sa ganyang statement. Kasi po, sabi nga natin sa post ko, ito basahin ko na lang para dire-diretso. Malabo man ang mga sinasabi, akusasyon ni Inday. Kasi po, ang budget po ng bawat departamento, sinasabit yan po sa DBM. Pinaliwanag ito sa interview ni Christian Esguerra, ni Congressman Abante ng Maynila.
bawat departamento, sila yung nagpiprepare ng budget. Halimbawa, DepEd, Office of the Vice President, Office of President, in all the rest of the different departments. Tapos, isasubmit nila sa DBM at saka sa Office of the President at saka nagiging parte siya ng proposed AGA o General Appropriations Act for the next fiscal year. Then, sinasubmit siya to Congress for review. Kaya may hearing for transparency and accountability. Then, pag maayos na, ipapasa ng Bicameral Conference Committee ng Congress. Then, isasubmit ang final budget approved ng both houses, meaning ng Congress, House of Representatives at ng Senado. Tama po? Kaya malabo po yung sinasabi ni Inday na dalawa lang yung nagdidikta. Ilan yung members ng Congress? More than 300. Ilan yung members ng Senado? 24. Plus, mga kababayan, yung gumagawa ng budget, yung bawat department. Paanong ididikta ni Saldico at saka ni Martin lang? So baseless po, madaling sabi, ang mga sinasabi ni Inday. Malabo pa sa malabo pa sa sabaw ng pusit. Yan po. Then, isasubmit to the President for signature. So ayaw ni Inday humarap sa Congress kasi ang lahat niyang mga sinasabi, siguradong basag po. Kaya pinili niya po na press statement lang ang kanyang gagawin. Ito po ang kanyang mga sinasabi, which is totally baseless and ridiculous po. At mali yung forum ng kanyang tinatakbuhan. Sabi nga natin, yung taktika po ni Inday, parang yung sinusundan niya, yung ginawa ni Pacquiao, imbes sagutin sa husgado, imbes sagutin yung kanyang problema sa Senate in Congress, di ba may siya, pending warrant of arrest, arrest order, pati sa Kongreso and Senado. Umiwas siya. Ayan tuloy, mga kababayan, yun ang sinapit niya ngayon. Naglungga siya doon sa Kingdom. Inabol siya ng mga pulis ni General Torre na corner. Ayon, kulong siya ngayon. Malamang yun din po ang sapiti ni Inday. Kasi umiiwas siya na magpaliwanag sa tamang forum. Baka ma-impeach pa siya. Tama ba? Ill-advise po si Inday ng kanyang mga handlers, ng kanyang mga political advisors. Iwan ko kung sino yung mga handlers ni Inday. Ay, mga handlers ni Inday, pinapahamak ninyo yung inyong manok. Binabaon ninyo ang kanyang political career. Baka pag na-impeach siya, hindi na siya makatakbo sa anumang government position, maski kagawad sa barangay. At because of the, kinasadlakan niya na maling paggamit ng pondo ng gobyerno, baka makulong pa siya for grafting corruption. Yun na ngayon ang pinag-aralan ng mga congressmen. But anyway, buhay niya yan, mga kababayan, her choice. Pipiliin ba niya yung tamang daan? O maling daan, mga kababayan? O ito si Inday, mga kababayan. I-replay natin. Ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Ulitin natin. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Wrong. Yan ang katotohanan. False. Ang halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience
sa ganyan. O ngayon, kung sa Congress niya ito sasabihin na may humihingi, di siyempre tatanungin siya, sinong humihingi sa inyo? Pangalanan mo kung sino mga congressmen. Kaya sa media siya, mga kababayan, nagsasalita kasi walang follow-up question. Yung nagtatanong sa kanya, malamang yung question po prepared niya. At kung halimbawa may maling question na i-post, itanong sa kanya, yung media malamang i-edit po. Doon sa Congress, walang editing. Nagets na ninyo? Siyempre, tatanungin siya, kahit ako, halimbawa, sa akin siya magpa-interview, hindi siya sa akin magpapa-interview kasi hindi niya ako pwedeng diktahan. Yung mga politiko rito, most of the time mga kababayan, pag ako ang anchorman, umiiwas sa akin po, wag na niya magpa-interview kay Mr. Maravillas kasi hindi mo madiktahan si Mr. Maravillas kung ano yung dapat na itanong. Lalo kung panahon ng eleksyon, yung ginagawa ng mga politiko, may prepared question. Ayaw nila ng tanong na mapapasubo sila. Lalo na sa tungkol sa paggamit ng kwarta. Kasi siyempre, during election time, mga kababayan, papugi sila para makakuha ng boto. Nagets ninyo? Kaya ito yung pinili ni Inday na sistema. Yung siya lang yung magsasalita based sa gusto niyang sabihin. So dapat pangalanan mo po, Inday, sino ang humihingi sa iyong mga congressmen. Kaya dapat sa Congress ka magsalita o kung hindi sa Senado para makross-examine. Hindi yung aligasyon ng aligasyon tulad ng sinasabi po ni Pacquiao na ipapapatay daw siya ng Amerika kaya ayaw niyang sumuko. Palusot po mga kababayan pagkatapos ngayon nang masakote propaganda naman yung mga na hindi man sa loob ng kingdom sumurrender doon daw sa bundok sa Cotabato. Hindi na uubra yung ganyang mga kwento ninyo. So yun, Inday, walang maniwala dyan sa mga akusasyon mo kasi ayaw mo na tinatanong. Gusto mo lang magkwento ng kwento mo. Yung side mo lang. Hindi pa pwede yung ganon. Tama? Ay, diretso natin mga kababayan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Malinaw po na based doon sa lumabas sa investigation, sa 6,000 plus na dapat na classrooms na dapat ipagawa sana ni Inday, may budget siya ha? 192 lang po yung naipagawa niya. Ibig sabihin, binigyan siya ng budget, hindi man niya po ginamit, hindi man siya nagtrabaho. Yan po, Sara led DepEd only built 100